God, Amen. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Rapha, my healer. Jehovah Shalom, my peace. Jehovah Elyon, the Most High God. Praise the Lord, hallelujah. Glory to God, amen. Praise the Lord, hallelujah. Glory to God, amen. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Rapha, my healer. Jehovah Shalom, my peace. Jehovah Elyon, the Most High God. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. I love you, Jesus. I love you, Jesus. I love you, Jesus. With all of my heart, 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 my heart, with all of my heart. Praise the Lord, hallelujah. Glory to God, amen. Praise the Lord, hallelujah. Glory to God, amen. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Rapha, my healer. Jehovah Shalom, my peace. Jehovah Elyon, the Most High God. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. I love you, Jesus. I love you, Jesus. I love you, Jesus. With all of my heart, 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 my heart, with all of my heart. I love you, Jesus. I love you, Jesus. I love you, Jesus. I love you, Jesus. With all my heart. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Rapha, my healer. Jehovah Shalom, my peace. Jehovah Elyon, the Most High God, the Most High God, the Most High God, the Most High God. Papurit pasasalamat sa ating Panginoong Hesus, ang kabutihan niya at kabaitan, at tayo po ay magdaraos ngayon ng 39th anniversary ng ating community compi. Sa kabila ng pandemya na ito, ay hindi natin maiwasang lalong pasalamatan ng Diyos sa kabaitan niya po. Sa kabila ng pangyayaring ito, ay idaraos ng ating community ang ika-39 na anibersaryo, pagdiriwang ng anibersaryo ng ating community.
Ang lahat po ay nagpupurit na gagalak, pati ang mga taga-ibang bansa. Ang ating mga kapatiran na dati hindi natin nakakasama, ngayon po ay makakasama natin ang lahat ng outreaches, lahat ng grupo ng ating nasasakupan ng ating community ay masasaksihan natin, mapapanood natin na dito sa live streaming na ito. Kaya po, wag po kayong aalis. Siyempre, hindi naman kayo aalis. Ano po? Manunood kayo. So, amin pong ilalahad ang presentation o pagsasadula ng mga nagaganap. Awitan, sayawan, at mga maikling pagsasadula ng nagaganap sa panahong ito. Ang outreaches po ng Kalo, Nasugbo, at Mendez ay maghahandog sa atin ng mga talent na binigay ng Diyos sa aming lahat ng mga taga-Kalo, Mendez at Nasugbo. Bago tayo magpatuloy ng ating mapapanood yung ito, ay simulan natin muna sa pananalangin. Tayo po ay manalangin. Hilingin natin ang presensya ng Diyos sa mga kasama natin at maluwalhati ang kanyang kabanal-banalang pangalang Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin, Panginoong Jesus. Sa iyong kabutihan, sa iyong kabaitan, lalo tigit sa aming community, sa COMPI, Charismatic Outreach Ministries Foundation Incorporated, na itinatag ng aming pamunuan, ng ating pamunuan, ng mami at daddy, at hanggang ngayon ay nag-e-exist na pinamumunuan ngayon ng ating senior head pastor, Pastor Alex Bartolome at Sister Ria Bartolome. Salamat sa ating Panginoon sapagkat hindi mahadlangan ang kanyang salita. Magpapatuloy at magpapatuloy hanggang sa kanyang pagbabalik. Maliligtas sa maraming tao dahil ang layunin ng ating community is to seek and save the lost. Maraming kaluluwang maligtas, mabago ang buhay dahil po ang salita ng Diyos na inihatid sa inyo ng COMPI, ang daladalay kaligtasan, pagpapala at bagong buhay. Kaya po kami nagpapasalamat, nagpupuri sa patuloy niyong paggabay, pagsama sa amin sa mga gawain ito na nagpatuloy sa tulong mo, Lord. Salamat po, ikaw po, lagi ang naririyan. Sinamahan mo kami sa buhay na ito. Sinamahan mo ang community na maging matatag, pinagpala at patuloy na pinagpapala. Salamat po at patuloy mo po kaming samahan. So, andito po ang aming mga presentation, Lord. I-bless mo po ang aming presentation. At bago tayo magpatuloy, ay magsimula muna tayo sa praise and worship. Papurit, pagsamba sa ating Panginoon na pangunahan ni Minister Ed at ni Minister Ariel Borja. Good morning, Jesus! Happy 39th anniversary, COMPI family! Mahal ko ang Panginoon, pagkat ako'y dinirinig niya ako sa dalangin ko't ibig. Ako'y kanyang dinirinig tuwing ako'y tumatawag, sinasagot niya agad. Manalig ka o puso ko, sa Diyos ka magtiwala, pagkat siya ay mabuti, di marunong magpabaya. Manalig ka o puso ko, sa Diyos ka magtiwala, dalangin ko, dalangin mo'y dinirinig niya. Mahal ko ang Panginoon, pagkat ako'y dinirinig niya ako sa dalangin ko't bibig. Ako'y kanyang dinirinig tuwing ako'y tumatawag,
sinasagot niya agad. Manalig ka o puso ko, sa Diyos ka magtiwala, pagkat siya ay mabuti, di marunong magpabaya. Manalig ka o puso ko, sa Diyos ka magtiwala, dalangin ko't dalangin mo, dinirinig niya. Manalig ka o puso ko, sa Diyos ka magtiwala, pagkat siya ay mabuti, di marunong magpabaya. Manalig ka o puso ko, sa Diyos ka magtiwala, dalangin ko't dalangin mo, dinirinig niya. Manalig ko't dalangin mo, dinirinig niya. Dalangin ko't dalangin mo, dinirinig niya. Amen. Thank you, Lord. Tunay na dinirinig ng Diyos ang ating dalangin. Amen and amen. I praise God, mga kapatid. Napakabuti ng Diyos. At sa 39 na taon ng ating anibersaryo, ay napakalaki ng ginawa ng Diyos sa buhay natin. At alam ko po na marami tayong nararanasan na mga pagsubok man yan, lahat tayo nakakadaan yan. Pero ang isa sa pinakamagandang ginawa ng Diyos ngayon, 90 years anniversary natin, ang mga Compi members ay patuloy na nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon Diyos. Kaya sa araw na ito, sa ating anibersaryo, mga kapatid, patuloy nating parangalan at pasalamatan ang ating Panginoon Diyos. Amen. Alam niyo mga kapatid, sobrang daming dapat ipagpasalamat sa Diyos. Alam niyo, naranasan ko nga nitong COVID na to, lahat ng symptoms ng COVID nasa akin po. Pero dakila ang Diyos. Kung titignan mo, wala ka na. Kasi pag nanood ka ng television, manghihina ka eh. Pero may Diyos tayong nagpapalakas. May Diyos tayo na nagbibigay ng pag-asa. May Diyos na nagbibigay ng kapayapaan sa ating mga puso. Kaya tunay na maraming dahilan na dapat ipagpasalamat sa Diyos. Praise God. Hallelujah. Pasasalamat ko ay walang hanggan sa pag-ibig mong aking nakakamtan. Tunay ka, O Jesus, sa iyong kabutihan, walang kupas ang iyong kadakilaan. Tanging sa iyo lang ako ay aasa, pagkat ikaw ang kanlungan ko. Sa bawat pagsubok na daranan ko, alam ko ngang paglinga ay tatanggapin ko. O Yahweh, paglingap mo'y maasahan ko. Mga pangako mo ang kalakasan ko, pagkat kailanman ikaw ay laging nariyan.
Pasasalamat ko ay walang hanggan sa pag-ibig mo, aking nakakamtan. Tunay ka, O Jesus, sa iyong kabutihan, walang kupas ang iyong kadakilaan. Tanging sa'yo lang ako ay aasa, pagkat ikaw ang kanlungan ko sa bawat pagsubok na daranan ko. Alam kong ang paglinga ay tatanggapin ko. O Yahweh, paglingap mo'y maasahan ko. Mga pangako mo ang kalakasan ko, pagkat kailanman, pagkat kailanman, pagkat kailanman, ikaw ay laging nariyan. Hallelujah. Thank you, Lord. Ang Diyos ay laging nariyan para sa ating lahat. Hallelujah. Praise be the name of God. Hallelujah, Lord Jesus. Oh, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. So, salamat, O Lord God. Hallelujah. Thank you, Hallelujah. Yes, Jehovah Lord. Shalom, my Amen. peace. Ayan po, narinig natin ang ating mga papurit pagsamba sa ating Panginoon. Maraming salamat, Minister Ed and Minister Ariel. At siya nga ho pala ang team ng ating grupo ng Kalukaylaway Nasugbu, Mendez, ay Jehovah Shalom. Shalom is peace. Sa Tagalog ay kapayapaan o kapanatagan. At akin pong ni-introduce sa inyo, sa ating lahat, ang ating na-assign na elder sa ating grupo, si Pastor Oying Cabral. Ilalahad niya po ang tungkol sa Jehovah Shalom. Praise the Lord. Glory to God. Happy anniversary, Compi family. I pray that in all things you are prospering and having good health, just as your soul is prospering. Ang topic natin sa umagang ito ay tatalakayin natin ang isa sa mga pangalan ng ating Diyos. Ang aking topic ay Jehovah Shalom. Bago tayo magumpisa, mananalangin muna tayo, mga kapatid. Our Father in heaven, Creator of heaven and earth, kami po'y nagpapasalamat sa oras na ito, sa pagkakataon na binigay mo sa akin upang maihayag sa aking mga kapatid ang lesson para sa Jehovah Shalom. Pagpalain mo po ang iyong mga salita at ang tulong ng Banal na Espiritu ang siyang magbibigay sa akin ng revelation upang maipahayag ko ito sa ating mga kapatid. Pagpalain mo po kami sa oras na ito. In Jesus' name we pray. Amen. Jehovah Shalom, the Lord is peace. Judges 6:23-24. And the Lord said unto him, Peace be unto thee, fear not, thou shalt not die. Then Gideon built an altar
there unto the Lord and called it Jehovah Shalom. Sa Tagalog, mga kapatid, at sinabi ng Panginoon sa kanya, kapayapaan ang sumaiyo, huwag kang matakot, hindi ka mamamatay. Nang magkagayoy nagtayo roon si Gideon ng isang dambana sa Panginoon at tinawag na Jehovah Shalom. Shalom, Greek, Hebrew word, ang root word ay shalom. Ang ibig sabihin ay to be safe in mind, body, or state. It also expresses completeness, fullness, or a type of wholeness. Unang-una mga kapatid, peace is a blessing reserved for His people. Kaya nga ina-admonish tayo ng ating Panginoon na lagi nating bigyan ng kapayapaan ang ating sarili, lalong-lalo na sa panahon na ito. Dalawang bagay madalas ipanalangin natin, kalakasan at kapayapaan. Psalm 29:11 o awit 29:11 is the very thing Jehovah gives to His people. He gives them kalakasan at kapayapaan because He knows we need them. He knows these are the things the enemy attacks the most. Sa Tagalog ng awit 29:11, si Yahweh ang nagbibigay lakas sa kanyang bayan at pinagpapala sila ng mapayapang buhay. Ang kapayapaan ay it does not come without effort. Kaya peace is internal at it involves man's participation. Dahil ito'y produkto ng Diyos, kaya nga inuutusan niya tayo at ina-admonish niya tayo na dito sa Roma 14:19. Kaya't lagi nating pagsikapang gawin ang mga bagay na makakapagdulot ng kapayapaan at makakapagpalakas sa isa't isa. Mayroon akong prepare ditong acronym, Peace Acts. Ang kapayapaan ay gumagawa, kumikilos. Kaya pagmuni-munihan natin ang reflective question na what actions can we take to manifest, maintain, and build peace in our lives? Ang una sa Peace Acts, letter P, para makagawa sa atin ang Diyos ng kapayapaan. Kung ito'y natamo natin, kailangan tayo isang peacemaker, tagapagpamayap. Sa Matthew 5:9, pinagpala ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan sapagkat sila'y tinuturing na mga anak ng Diyos. At hindi ko lang naisulat mga kapatid, sa Romans 12:17-18, God urges us to strive for peace in all our relationship. Kung ikaw ay isang tagapamayapa, may mga tungkulin kang dapat gawin. At ito'y naisulat ko nga mga kapatid. Ang isang peacemaker ay nagsisikap na matamo ang pagkakasundo-sundo at layunin din niya na pawiin ang paghahati-hati at nais niyang mapatahimik ang pamumuna o pagpuna at nagiging determinado na maalis o maayos ang pagtatalo o alitan at pagkasunduin ang pagkakaiba ng ideya, kaisipan, palagay at nananawagan na kalimutan na ang samaan ng loob. Ito yung naririnig natin o nababasa nating bury the hatchet. Ang isang peacemaker o taga-pamayapa ay nagpapasakop sa kapangyarihan ng Diyos sapagkat hindi niya magagawa yung mga binanggit ko kanina kung hindi siya nagpapasakop sa kapangyarihan ng Diyos. Yan ay makikita natin sa Santiago 4:7. Sapagkat ang taong walang pagtitimpi o walang pagpipigil sa sarili, nagre-resulta ito sa miserableng buhay. At sa Efeso 4:27, ang isang peacemaker ay hindi binibigyan ng pagkakataon ng diablo na gumalaw sa kanyang buhay sa lahat ng pagkakataon. At sa Santiago 4:8, siya'y lumalapit sa makapangyarihang Diyos upang linisin ang kanyang puso at pabago-bagong pag-iisip. Sa letter E ng peace, evident kung ikaw ay isang peacemaker, nahahayag ang kapayapaan sa iyong katauhan. Peace speaks of wholeness that encourages you to give back. At ito'y makikita natin sa 2 Corinthians 13:11 na tatalakayin ko mamaya. Sa Santiago 3:18, namumunga ng katwiran ang binhi ng kapayapaang itinatanim ng taong maibigin sa kapayapaan. Marcos 9:50, mabuti ang asin, ngunit kung ang asin ay mawala ng alat, paano pa ito mapapaalat muli?
taglayin ninyo ang katangian ng asin at mamuhay kayong may kapayapaan sa isa't isa. So, nahayag ba ang kapayapaan sa sarili mo? Natutulad ka pa sa asin na hindi nawawala ang alat nito? Sa letter E ay may sinulat din akong exalt. Exalt shalom or exalt God because He is our peace. Ibinubunyi at dinadakila ang Panginoon ng kapayapaan. Isaiah 26:3, binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga may matatag na paninindigan at sa iyo'y nagtitiwala. Sa Salmo 46:10, be still and know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. Sa Acts, makikita natin o mababasa natin na si Peter exalted Jesus, the bringer of peace. Itinaas niya si Jesus as the one through whom God makes peace with His rebellious creation. Gawa 10:36, ibinigay ng Diyos ang kanyang salita sa mga Israelita. Ito ay binanggit ni San Pedro. Ipinahayag niya sa kanila ang magandang balita ng kapayapaan sa pamamagitan ni Hesukristo na siyang Panginoon ng lahat. Letter A sa peace. So, na-take up natin yung P, E, and A ngayon. A is attitude. Nahayag sa pag-uugali ang mayroong kapayapaan sa puso. 2 Corinto 13:11. Sikapin ninyo maging ganap at sundin ninyo ang mga payo ko. Magkaisa na kayo at mamuhay ng payapa. Sa gayon, sasainyo ang Diyos ng pag-ibig at kapayapaan. What does it mean? Peace begets peace. Ang kapayapaan ay nagpo-produce ng kapayapaan. Kaya sinasabi ng Panginoon, seek it out in all your dealings with others, and God will bring it to you as well. Ito yung isang meaning ng wholesome na binasa ko kanina. Filipos 4:8-9. Bilang pagtatapos, mga kapatid, dapat maging laman ng inyong isip ang mga bagay na karapat-dapat, kapu at kapuri-puri. Ang mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutuhan, tinanggap, narinig at nakita sa akin. Sa gayon, sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Letter C sa peace, command to obey. Hinihikayat tayo bilang isang peacemaker na sumunod sa mga utos ng Diyos. God's peace is to be sought above all other possessions. Isaiah 48:18. O kung dininig mo sana ang aking mga utos, ang iyong kapayapaan sana ay naging parang ilog at ang iyong katwiran ay parang mga alon sa dagat. Sa Hebreo 12:14, sikapin ninyong mamuhay ng may kapayapaan at kabanalan sa lahat ng tao dahil walang sino mang makakakita sa Panginoon kung wala ito. So, we are commanded to obey. Pinag-uutos sa atin din sa Colosas 3:15, pagharian ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat iyan ang dahilan kung bakit kayo tinawag sa iisang katawan. Magpasalamat kayong lagi. So, God promises that His peace will rule or be present in our lives when we do His will. Sa another one, E, dito sa peace, yung huling letra, error or evil is avoided. Peace is a vital part of our relationship with the Holy Spirit. Kung wala ang banal na Espiritu, mahihirapan tayong i-avoid ang error or mistakes or sin o evil na tinatawag. Kaya sa Galatia 5:22-23, ngunit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, gandahang loob, kabutihan, pananampalataya, kaamuhan, pagpipigil sarili, walang kautusan laban sa mga ito. Sa awit 34:14, lumayo ka sa kasalanan at gumawa ka ng mabuti. Hanapin mo ang kapayapaan at habulin mo. Sa Isaiah 32:17, at ang gawain ng katwiran ay magiging kapayapaan. So kumbaga, yung righteousness, peace. Magkayakap sila at ang bunga ng katwiran ay katahimikan. In order to do this, of course, para ma-avoid natin yung error, sin, we must yield to the Holy Spirit. Efeso 4:30. At huwag na ninyong saka ng kalooban ng Espiritu Santo ng Diyos, sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan na kayo'y tutubusin pagdating ng takdang panahon. So, peace is born, produced, and nurtured by the Holy Spirit. Kaya yielding to the Holy Spirit is essential. Roma 8:6, ito rin ang kanyang sinasabi, ang pagsunod sa hiling ng laman ay nag-ahatid sa kamatayan, ngunit ang pagsunod sa Espiritu ay nagdudulot ng buhay at kapayapaan, sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan kundi
ng kapayapaan. So peace is a gift that resides in Jesus and comes to us through the Holy Spirit as we learn to trust the Father as Jesus did. Sa unang Pedro 3:11, ang mga nagnanais ng payapa at saganang pamumuhay, dila nila'y pigilan sa pagsasabi ng kasamaan. Ang anumang panlilinlang at madayang pananalita sa kanyang mga labi ay di dapat mamutawi. Ang masamay iwasan na at ang gawin ay ang tama at ang laging pagsikapan ay buhay na mapayapa. Awit 85:8. Aking naririnig ang mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya ay magiging payapa kung magsisisi at di na babalik sa gawang masama. So, maaboy pala natin ang kasalanan kung makasusunod tayo, masasalita sa mga banal na salita ng ating Panginoon. Pagdating sa salitang acts, ang ating acronym kanina, Peace Acts, ang kapayapaan ay kumikilos. Letter A sa Acts, we should announce the good news about peace. Isaiah 9:6-8. Sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin. Ibibigay sa kanya ang pamamahala at siya ay tatawaging kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Ang paglago ng kanyang pamamahala at kapayapaan ay hindi magkakaroon ng wakas. So everlasting na peace ito, kapatid. Sa 1:16-33, sinabi ko ito sa inyo upang sa inyong pakikipag-isa sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. So, ang kapayapaan ay produkto o disenyo ng ating Panginoon. Magdaranas kayo ng kapaghatian sa sanlibutan ito, ngunit tibayan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. When you announce the good news about peace, the great peace and abundance, peace ng ating Panginoon na makikita natin sa Psalm 119:165, God promises that there will be no end to Jesus' government of peace. We are already reconciled and at peace with God through salvation in Christ. Kaya may experience natin ang kapayapaan ng Diyos in the middle of our circumstances, at mga pag-aalala, lalo na sa panahon na to, at makapamuhay tayo ng may kapayapaan with all our brothers and sisters in Christ. However, in this world, our peace is constantly under attack. But remember, God is the author of peace. 2 Thessalonians 3:16, ang Panginoon na pinagmumulan ng kapayapaan, ang siya nawang magkaloob sa inyo ng kapayapaan sa lahat ng paraan at pagkakataon. Naway sumain yung lahat ang Panginoon. Letter C sa Acts. Covenant. Peace is guaranteed. God's peace, the covenant of His peace, will not be removed from us. Ito'y sinabi niya sa Isaiah 54:10. Maguguho ang mga bundok at ang mga burol ay mayayanig. Ngunit ang wakas na pag-ibig ko'y hindi maglalaho at mananatili ang kapayapaang aking ipinangako. Iyan ang sinasabi ni Yahweh na nagmamahal sa inyo. So ginagarantiyahan ng ating Diyos ang kapayapaan na ipinangako niya sa atin. Sa Galatia 5:22-23, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Hindi nyo ba napansin na peace is listed in the top 3 characteristic of the fruit of the Holy Spirit? Kaya kung without love, joy, and peace, there is little hope of accomplishing forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, or self-control. Sapagkat itong mga karakteristik na ito ay nakabase, meron siyang saligan na pinanggagalingan. Tinatawag nating predicated ito sa love, joy, and peace of God. At sa letter T ng Acts, truth need to proclaim. Ang katotohanan tungkol sa kapayapaan na binibigay ng Diyos ay kailangan nating iproklama. Peace comes from knowing Jesus and it's not linked to external
circumstances. True peace comes from a saving knowledge of Jesus. Peace was designed by God and comes through the blood of Jesus. Colossians 1:19-20. Sapagkat minarapat ng Diyos na ang buo niyang kalikasan ay manatili sa anak, at sa pamamagitan ng anak nilaob ng Diyos na ang lahat ng bagay, maging sa langit o sa lupa, ay pagkasundo sa Kanya. Nakapunta ng kapayapaan sa pamamagitan ng dugo ng Kanyang anak na inialay sa krus. Peace is not determined by possessions or circumstances. Kailangan ito nating i-announce itong katotohanan na ito na ang kapayapaan ay hindi natin makikita sa laki ng ating possession, sa kapangyarihan ng ating position. Ano ang sinasabi ng Filipos 4:6-7? Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay, sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao, ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. At sa last letter ng Acts, something to thank God for. Tayo dapat magpasalamat. Be grateful for peace of God and peace with God. Filipos 4:7. At ang kapayapaang mula sa Diyos na higit sa anumang pangunawa, ang siyang mag-iingat sa inyong mga puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sa Roma 5:1, sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya, mayroon na tayong mapayapang relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ano bang ibig sabihin ng peace with God? Peace with God is a spiritual condition that belongs to all believers. At ang peace of God is a spiritual condition wherein the believers constantly abide in the Word of God. There is a perfect renewal of mind and serve as the final decision in our life. Ayan ay naisulat din sa Colossians 3:15. Ano ang ninanais ng Diyos para sa atin? Ang mga ninanais ng makapangyarihang Diyos para sa atin ay ang mga ito. Ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo, hindi gaya ng ibinibigay ng sanlibutan, ang ibinibigay ko sa inyo. Huwag magulumihanan ang inyong puso ni matakot man. 1:14-27. Sa Isaiah 26:3, iyong iingatan siya sa lubos na kapayapaan na ang pag-iisip ay sumasa iyo sapagkat siya ay tumitiwala sa iyo. Sa awit 29:11, ang Panginoon ay magbibigay ng kalakasan sa kanyang bayan, pagpapalain ng Panginoon ang kanyang bayan ng kapayapaan. Awit 4:8, payapa akong hihiga at gayon din matutulog, sapagkat ikaw, Panginoon, pinatatahan mo akong mag-isa sa katiwasayan. So mga kapatid, again, happy 39th year anniversary. Na isang Panginoon na mabuhay tayo na may kapayapaan sapagkat ito'y regalo niya sa atin. It is a spiritual gift sa atin. At ito'y product at produkto at dinisenyo ng Panginoon para sa atin. Na hindi natin makukuha itong idea na ito mula sa isang psychologist. Pumunta ka kung may depression ka, panandilian lang, bibigyan ka lang ng mga gamot. Subalit kapag ito'y isinapuso mo, sumunod ka sa kapangyarihan ng banal na salita, makakamit mo itong pagpapalang ito ng kapayapaan. Manalangin tayo mga kapatid. Salamat po Lord sa kapayapaan ng aming mga puso at naintindihan namin ng maliwanag na ang kapayapaang ito ay internal at kailangan din ng action namin upang mabigyan natin ng kaluguran ng iyong puso at mapahayag namin ang kapayapaan na sinasabi mo sa amin sa magitan ng mga salitang na ibanggit namin sa pag-aaral namin. Kaya pagpalain mo po ang bawat isa at dalangin ko bilang isang pastor ang panalangin na pagpalain mo po kaming lahat at bigyan ng kapayapaan at maging liwanag ang iyong ilaw at kahabagan
at patuloy mong liwanagin ang aming pag-iisip upang patuloy kaming may mabigyan ng kapayapaan. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Maraming salamat, Pastor Oying, sa napakagandang salita ng Diyos na inihatid at itinuro mo sa amin about shalom o kapayapaan na panatag ang buhay naming lahat na nakinig ngayon ng iyong salita, Panginoon, sa pamamagitan ng aming Pastor Oying Cabral. Ngayon po naman ay dumako na tayo sa unang presentation, CSM Mendez Group. And blessings won't stop. Put Jesus on top. And blessings won't stop. If you seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah. Hallelujah. All the time, let's praise the Lord. When praises go up, blessings come down. When praises go up, blessings come down. If you seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah. Hallelujah. All the time, let's praise the Lord. Put Jesus first, and you never thirst. Put Jesus first, and you'll never thirst. If you seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah. Hallelujah. All the time, let's praise the Lord. Lift Jesus up, He'll draw men to Him. Lift Jesus up, He'll draw men to Him. If you seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah. Hallelujah. All the time, let's praise the Lord. Put Jesus on top, and blessings won't stop. Put Jesus on top, and blessings won't stop. If you seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ayan, nakita po natin ngayon ang CSM ng Mendez, mga kabataan na pinalaki sa ganitong gawain. So, ini-invite ko po kayo, ini-encourage ko po kayo na ang inyong mga anak ay isama sa ganitong gawain upang lumaki sa buhay na tama, buhay na nakalulugod sa Diyos, buhay na pinagpala. At yung inyong mga anak ay magiging pagpapala sa inyo, hindi magiging sakit ng inyong ulo. Kaya dalhin po ang mga kabataan, baka meron pa kayong mga anak, mga apo, isama po na isama, magsama-sama ang mga kabataan na magpuri sa Diyos. Napapanahon na po yan. Ayan, salamat sa ating Panginoon. Ngayon po naman ay ihandog naman natin ang inihanda ng Kalo Outreach. Tunghayan natin ang mga awitin na pinagpraktisan, pinag-aralan, talagang pinagdasal at sa awa ng Diyos natapos. Salamat sa Diyos. There is joy in the presence of my Lord. There is joy in the presence of my Lord. There is joy
mula sa Kalo Outreach. Inihahandog ang isang tula-tulaan na pinamagatang kung paano ako napayapa ni Jesus. Grabe ang nangyayari ngayon, no? Oo nga eh. Nakakatakot nga eh. Ay, tiyo at tiya, naandyan ho pala kayo. Mano po? Kamusta na huga kayo? Maayos naman, kayo ga? Ang lae, aringahot ako'y nag-aaral. Nakakairita ang amin palang klase. Ay online, wala namang ma-load. Ay pagkakahirap ng garni ah. Ari pala si Mario eh. Hoy. Kamusta ga? Ito at walang trabaho dahil sa pandemya eh. Paano ng pamilya ko? Ay naku. Nakakayamot eh. Anong nangyayari sa asawa ko? Bakit nakakaganyan ang asawa ko? Hoy, tumahimik ka, kumalma ka. Manalangin ka sa Diyos, hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Hoy, tayo diyan, tayo. Mahal na mahal tayo ng Panginoon. Laksan mo ang iyong loob. Tumawag ka sa ating Panginoong Hesus. Nasa Kanya ang kagalingan. Tanggapin mo siya sa iyong buhay. Siya ang ating dakilang manggagamot. Sabi nga sa kanyang mga salita sa Exodo 15:26, nasa ating Panginoong Diyos ang kagalingan. Tawagin mo ang ating Panginoong Hesus at sabi din sa kanyang salita sa Gawa 4:12, nasa kanya ang kaligtasan at ang kagalingan. Tumawag ka sa ating Panginoong Hesus. Manalangin tayo kapatid, Mang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan po ng inyong anak na si Hesus, itinatas ko po sa inyo ang taong ito. Ipuin po ninyo siya na inyong mapagpalang kamay. Lord, bigyan po ninyo siya ng kagalingan mula sa inyo. Maraming salamat po, Ama, sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Makalipas ang ilang araw. Neng, nag-aaral ka na? Brother Christian, salamat. Pinagaling ka na ni Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Pinalakas. Ngayon po ay natunghayan natin ang nangyari sa aking pamilya, na ang aking asawa ay nawala sa sarili at ang aking anak ay nagkaroon ng sakit na COVID. Kaya nga po, ang sabi sa John 14:27, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo at hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng sanlibutan. Kaya kapag ang tao po ay mayroong kapayapaan sa ating buhay, na sabi nga po ay kahit anumang nangyayari sa ating kapaligiran, ay makikita natin na hindi tayo natitinag. Kasi ang kapayapaan ng Diyos ang nasa buhay natin. Kaya ang kapayapaang ito ang nagbibigay sa atin ng sigla at lakas para tayo ay makasunod sa kalooban ng ating Panginoong Hesukristo. At sa halip tayo ay magtuon sa ating Panginoong Hesukristo. Mula sa malayong paglalakbay, tanay sinundan at natagpuan. Kapayapaan mula sa langit, kaligtasa'y nakamit. Kapayapaan sa bawat puso, nararanasan sa bawat sandali. Happy 39th Anniversary, Comfy! Salamat sa awitin. Napakagandang awitin na pinakikita dito ang kapayapaan, kagalakan, at pag-ibig. Ngayon naman, napanood rin natin yung skit na
nilahad nila tungkol sa nagaganap sa mundong ito, sa kalagayan ng kapaligiran. Na sa kabila ng mga pandemya na ito, ay naging maligaya, masaya, at napagtagumpayan nila ang mga pagsubok. Naging maligaya at naging masaya, gumaling ang nagkaroon ng COVID, at sila'y sama-samang nagpuri sa ating Panginoon. Yan po ang Kalo Outreach. Ngayon naman, ay tunghayan naman natin ang Nasugbo o Kailaway Outreach. Sa kanilang presentation, ito po ay pamilya ng Gelido, Toledo, Riosa na ihahayag nila naman sa pamamagitan ng mga awitin, ng dance, ng bata, at ng skit. Tunghayan po natin ang kanilang handog sa Panginoon. Ang salita ng Diyos ay matatagpuan sa awit 119, 165. Ang magmahal ng utos mo'y payapa, yaong buhay. Matatag ang taong ito, hindi ito mabubuwal. So, purihan ng Panginoon Diyos at ako'y nagpupuri na tayo ay nakarating ng 39 years. Itong ating anibersaryo. Kaya ito po, dinadaos natin. At ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating Panginoon Diyos at doon sa ating pong narinig na salita ng Diyos ay andoon ang kapayapaan at katatagan. At lalo tigit kapag ikaw ay sumusunod ng buong puso sa ating Panginoon Diyos. Kaya nga kami mga kapatid, mag-anak, apo, manugang, andito na kami lahat. Ipinapakilala ko po sa inyo ang aking mga manggagawa, Sister Wife, Sister Jo, at ang aking mga hipag na dalawa. Thank you, Lord. Righteousness, peace, and joy. Righteousness, peace, and joy. Righteousness, peace, and joy. That's the kingdom of God. Righteousness, peace, and joy. Righteousness, peace, and joy. Righteousness, peace, and joy. That's the kingdom of God. Only the pure in heart will see the face of the Lord. Stay close to Him, stay close to Him and do His will. Righteousness, peace, and joy. Righteousness, peace, and joy. Righteousness, peace, and joy. That's the kingdom of God. Righteousness, peace, and joy. Righteousness, peace, and joy. Righteousness, peace, and joy. That's the kingdom of God. Only the pure in heart will see the face of the Lord. Stay close to Him, stay close to Him and do His will. Stay close to Him, stay close to Him and do His will. Stay close to Him, stay close to Him and do His will. Happy 39 years, Coffee Family!
1 and 2. Sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Mayroon na tayong mapayapang relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo, tinumasa natin ang kagandahang loob ng Diyos at tayo'y nagagalak dahil sa pag-asang tayo'y makakabahagi sa Kanyang kaluwalhatian. Saan yung rambutan? Alak. Halika nga, tulungan mo nga ako. Ma, wait lang. Hirap ng module. Peace? Ma, yung rambutan. Kinain ko na. Lapit ka nun wala. Ma'am, nasaan po yung pinapasagutan niyo dito sa activity number 3? Ma'am? Ma'am! Ma'am! Tayo pinatay niyo ba sa internet? Hindi. Ha? Eh, ba't ganun ang hina-hina ng internet connection? Peace? Peace? Nako, ayan! Umuubo na naman ang kapitbahay! Nakaraan ko pa yan naririnig eh! Ngayon niya itry lumabas ng walang face mask at face shield! Sinasabi ko sa inyo, nako! Oh, yan siya, huwag ka munang lalabas ha! Peace? Alberto! Aba, hindi ka ba nagpapadala ng pera? Kami ay walang pag-grocery din eh. Baka nakakalimutan mong may pamilya ka? Aba, teka, tatanungin ko kung kami may bigas pa. Na? Tayo ba ay may bigas pa dyan para mamaya? Ma, wala na po. Ay naka, Berto! Wala na nga! Peace? Nasaan yung salamin? Nasaan yung salamin ko? Ay, ito pala. Ha? Nasaan yung salamin ko? Ito pala. Wait na ako. Wait na ako. Ha? Ito pala. Ay, sorry. Ito pala. Saan na natin? Okay, open. Ay, open. Ano daw? Bakit? Ang daming... Anak! Punta ka muna dito saglit. May tatanong lang ako. Anak! Punta ka muna dito saglit. May tatanong lang ako. Ma, ano ba yun? Nagtitiktok ako. Aba, ang batang area! Di ba may online class ka? Ay, Diyos ko. Ba't nagsasasayaw ka sa harap ng cellphone mo, Ining? Talaga naman, pumarni ka nga talaga. Ay, Diyos ko, nagigigil ako sa iyo, mata ka. Sorry ma, ito na, papunta na. Peace? Balita na naman.
Anong vape card? Ano yun? Anak! Ano Anong vape card? Ano ba? Di ba may pasok pa bukas? Kailangan yan sa bus eh. Naku pa, hanggang kanto ka lang. Naku, wala pa naman akong bike. Ang layo pa naman trabaho ko sa amin. Makakapasok pa kaya ako? Naku po, patay ako kay Mrs. Miss? Para sa'yo, ano ang kapayapaan? May pinagdadaanan ka ba? Galit? Lungkot? Kaba? Pinanghihinaan ka ba ng loob? Gusto mo ba ng kapayapaan? Sinabi ni Jesus sa John 16:33, ang mga bagay na ito ay isinalita ko sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Magdaranas kayo ng kapighatian sa mundong ito. Ngunit, tibayan ninyo ang inyong loob. Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Ibig sabihin, peace is acceptance. Peace is playing. Peace is silence. Peace is harmony. Peace is selflessness. Peace is unity. Peace is freedom. Peace is security. Peace starts inside us. Peace is fresh air. Peace is responsibility. Peace is honesty to yourself and to God. So, pakadami naman palang ibig sabihin ng kapayapaan. Sabi nga ni Jesus sa John 14:27, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng sa sanlibutan. Huwag kang mabalisa. Huwag kang matakot. Salamat sa ating Nasugbo Outreach sa kanilang presentation na napakaganda, nakaka-edify at nakaka-encourage. At kami po ng Kalo, Nasugbo at Mendez ay sama-samang bumabati ng Happy 39th Anniversary sa Comfy Family. Salamat, salamat. At pangwakas po ay mananalangin tayo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan namin, Diyos. Napakabuti mo, napakabait mo sa aming community na ngayon po ay umabot ng 39 years na punong-puno kami ng tagumpay, ng pagpapala, ng iyong pag-iingat at pagpo-provide ng lahat naming pangangailangan. Salamat po sa mga outreaches, lahat ng prayer meetings, sa lahat ng nakikinig lagi ng live streaming. Salamat po. Patuloy mo po kaming ingatan, samahan sa patuloy naming pakikigbaka sa ibabaw ng mundong ito. Salamat po, salamat. Sa iyo po ay binabalik ko ang pinakamataas na papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless you all. Happy anniversary, Comfy Family.